Yung mga masa, ganito yung tingin sa akin na nag-gold star lang pala ako, hubadera ako, na tingin nila sa akin, pangit yung ugali ko, hindi ako pinalaki ng tama ng family ko. Tuloy-tuloy everyday, hindi ako nakakatulong na hindi ako sinasaktan ni daddy. You went through a phase of self-harm. Yes. Wala ko na-feel, kahit dumudugo na siya. Sobrang na-down ko talaga ako. Na gusto ko na din mag-stop. Habang bata mo pa to, litaan ko, tumira ka sa States. For 4 years, 5. Pero dito ka pinanganak. Pinanganak ako sa Mandaluyong pero nagstay ako sa Parañaque. Doon ka talaga lumaki. Mhm. Kung bata ka ba, anong pangarap mo? Nung super bata pa ako, since yung house namin sa pinakailalim, ginawa naming church, parang Vineyard of Jesus Christ. Ang dami ko nakikitang pastor, pastora, tapos ang sasaya, nagka-clap pa. Sabi ko sa mom ko, "Ma, paglaki ko gusto ko maging pastora." Tapos tuwang-tuwa sa akin yung mga pastor, "Ay, pastora ka na." Tapos until gusto ko maging flight attendant naman. Nung naisip ko na okay din maging doktor para in the future matulungan ko yung mom ko. O okay din mag-law para yung income. Kasi mom ko and dad ko business mindset. Paano mo i-describe yung childhood growing? Mom ko na-convert siya as born again Christian. Habang lumalaki ako, minulat niya ako sa Christian values, na respect your parents, love God first. Yung dad ko naman, very military discipline. Nung pumunta ka sa States, nasa ng mama mo? Hindi sinama ni daddy. Gustong-gusto noon sumama ni mama, kaya lang sabi ni daddy, dito yung work mo, kailangan mo dito yung family mo. Etong mga anak natin, kukunin ko para magandang future nila. Magkaroon daw kami ng blue passport. Nung time na paalis na kami, papunta na kaming airport, hindi sila makahanap ng taxi. Pinakall ng dad ko yung mom ko, humanap ka ng taxi. So habang naghahanap yung mom ko ng taxi, pinahanap niya din yung brother ko. Nauna yung brother ko maghanap ng taxi, kaya umalis na kami papuntang US nang hindi nagbababay sa mom ko.